one question na itanong sa sarili kapag may na-met kang bago. Yan. So ito mga utol, shoutout pala sa inyong lahat dyan. Yes, mga OFWs natin. And then siyempre yung mga nandito na rin sa Pilipinas. At saka yung mga nakakausap ko na maraming salamat po sa tiwala ninyo. So stay strong lang. Okay? So ito ngayon, yung topic natin na katanungan or number 1 na katanungan sa sarili once na may na-met kang bago. Lalong-lalo na kapag yung pakay neto is jojowain ka. Okay? Kasi mostly, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ay hanggat may nanliligaw or kapag may nanliligaw sa kanila is bigla na lang magpadalos-dalos. Okay? Yung tipong parang hindi na nagbibigay ng alinlangan or wala ng self-preservation. Na kapag may manliligaw sa kanila is, sige, okay na, kilalanin ka agad. Yung iba nga dyan is nakikipagtalik na. Oh no. Na kahit hindi pa naman nila jowa or hindi pa sinasagot yung lalaki. So mas nauna pa yun. 'Di ba? Kasi marami talagang kababaihan na nalilinlang lang sa salita or sa flowery words ng isang lalaki. Uy, okay naman siya. Mabait siya, Kuya Kiko. Yes, tinatrato niya akong parang prinsesa. Pero yes, hindi ko narinig na liligawan niya ako. So pero ganun na nga, may nangyari na sa amin. So obviously naman siguro na yun talaga yung pakay niya, yung liligawan din ako. Pero ganun pa man mga utol, iba pa rin kasi yung may commitment. Yung nagsasalita para kahit paano is may panghahawakan ka rin. Para siya din mismo ay mahihiya na hindi niya gagampanan kung ano yung sinabi niya sa'yo. So but ito ngayon sa topic na natin na kung ano ba yung katanungan dapat sa iyong sarili once na may manliligaw ka man or may bago kang nakilala. Walang iba kundi bago mo kilalanin yung isang tao is magtanong ka rin talaga mismo sa sarili mo. Subukan mong itanong ito utol. Bakit kaya naging single ang lalaki na ito? Ano kaya yung past ng lalaking ito? Yes, yun lang po ang itanong mo sa iyong sarili. Kasi marami na akong nakakausap na binabaliwala nila yung past ng isang lalaki. Na yung hindi alam ng iba is malaking impact pala ito sa present or sa mararanasan mo in the present. Kasi ganun pa man, kung babaliwalain mo yung past ng tao, ay hindi mo siya makikilala ng lubusan kaagad. Pero kung aalamin mo muna, teka lang, ano ba yung past ng lalaking ito? Bakit kaya siya ngayon single? Lalong-lalo na sa mga 30s pataas na edad. Na uy, 31 years old na yung lalaking ito, pero bakit naging single pa din? Bakit ngayon nililigawan pa rin ako? Ano kaya yung meron dito? Yes, kasi once na single yung isang lalaki sa edad na ganito, or kahit sabihin man natin na medyo bata-bata pa, ay kailangan mo pa rin magtanong sa iyong sarili kung bakit nga ba siya single. Kasi yung karamihan ay maaari na yung lalaki na ito is siya talaga yung may diferensya. Oh. Na maybe there is something wrong sa lalaking ito. Yes, no, uy, teka lang, single. So ngayon bakit siya single? So may posibilidad na baka may problema yung lalaking ito. Baka magkakaproblema din ako. Yes, lalong-lalo na kapag nalaman mo na yung lalaki is may anak, may asawa, or nagkahiwalay sa dating nobya, ka-live-in, or kung ano-ano man dyan, is yun po ang kailangan mo nang bigyan ng tuon. Kung bakit sila nagkahiwalay. Kung minsan kasi kung tatanungin mo yung lalaki, ay natural. Ang sasabihin lang naman sa'yo is, naging single ako ngayon kasi niloko ako ng babae. Iniwan niya ako mukhang pera yun. Yes, kung ano-ano pa yung sasabihin sa'yo na paninira sa ex niya. Siyempre, sarili niya yun Kung storya niya yun, siyempre bida siya doon. Pagtatanggol niya talaga yung kanyang sarili. Dedepensahan niya talaga yung kanyang sarili utol. At saka hindi mo maririnig sa lalaki na naging single ako ngayon kasi niloko ko yung ex ko. Wala ka talagang maririnig na ganyan. Yes.
So that's why, no need mo siyang tanungin. Basta, itanong mo lang sa iyong sarili na kung bakit siya single ngayon. Uy, single yung lalaking ito. And hiwalay nga sila. So ngayon, kung tatanungin ko yung lalaking ito, malamang yung makukuha kong sagot is kasinungalingan. So ngayon, ikaw ba naman bilang isang babae? Ito alam nyo to kasi bilang isang babae ka na rin. Do you think aatras yung isang babae or sasama sa ibang lalaki kung wala naman siyang nakikitang dahilan sa lalaki? Malabo. Kaunting porsyento lang yung gumaganito na umaatras ng walang rason. Kundi mostly ay may rason talaga kung bakit din niloko yung lalaki na ito. Kung bakit din siya iniwan. Kahit sabihin man natin na totoo yung sinabi ng lalaki na iniloko siya or iniwan talaga siya, pero ganun pa man dahil nga may rason yung babae or yung ex niya kung bakit siya iniwan. Kasi malay natin yung lalaki pala na ito is batugan. Yes, yung lalaki pala na ito is babaero. Nakailang beses na magloko sa partner niya. Pinadanas niya na lokohin yung partner niya. So that's why, ayun, sumama na rin sa ibang lalaki yung partner niya or yung ex niya. Kasi nga sa kagagawan din ng lalaki na ito. So for sure, utol, kung ano yung naranasan ng mga past relationships niya is maaari 98% accuracy na mararanasan mo rin ito sa lalaking yan. Yes. Kasi we are still dealing with the same guy. Siya pa rin naman yan. Wala nang iba. So ngayon, what if, Kuya Kiko? Wala ba talaga ng pag-asa na magbago yung lalaki na ito? Utol, dapat sa umpisa pa lang, kung makikilala mo yung isang lalaki kapag wala kang nakikitang mali, is maaari na bago siya pumasok sa isang relasyon ay binago niya na. Pero hindi pwedeng may nakita ka ng problema sa kanya. Hindi pwedeng niloko ka na and then hihintayin mo pa na magbabago siya na Kuya Kiko. Baka magbago pa naman siya. Walang ganun. Kasi una sa lahat, dapat kung gusto niyang magbago is dapat noon pa nung bago ka rin niya nakilala. Para hindi ka na mabigyan ng problema. Yes. So but ito medyo malabo-labo ito. Na kung sa kanakaraan niya is babaero siya, manluloko, sinungaling, batugan, kung ano-ano pa dyan, irresponsable, ay for sure utol. Ngayon, na tumawid na naman siya sa panibagong relationship na which is sa'yo, ay may possibility talaga na ito at ito pa rin yung magiging problema mo sa kanya someday. Makikita mo ito eventually kapag magiging kayo na. Kaya pala naging single ito kasi ganito pala siya, manluloko. Yes, sinungaling. Hindi nakokontento sa iisang babae. Kaya nga pala talaga iniwan ng babae niya. Kaya pala ito naging single. Kasi irresponsable, kasi nga tamad. Yes. So yun po utol. Na number 1 na magiging question sa iyong sarili na kailangan mo talagang itanong. Bakit kaya naging single yung lalaking ito? Ano kaya yung past neto? Yes. So swerte ka na lang kung ikaw yung kauna-unahan niya na naging girlfriend. So syempre, kailangan mo talagang itry. Kailangan mo munang pasukin, subukan, para makilala mo rin ng husto yung lalaki na ito. But kung may bahid, na meron na siyang mga exes, may mga past relationships, is kailangan mo ito nabigyan ng tuon na wag mong babaliwalain. Kasi kung ano yung naranasan ng mga exes niya sa past, ayun din ang mararanasan mo sa present. Yes. So ngayon kung ituloy-tuloy mo ito utol, kung yung past and present ay magtutugma, then what can you expect or what do you expect sa future? Ano pa yung magiging expectation mo sa future? Kundi ganun din, pareho lang. Okay? Lagi ninyong tandaan na sa panliligaw pa lang ng isang lalaki or kapag may lumalapit na isang lalaki na gusto kang jowain, gusto kang kilalanin, is dyan na po nakasalala yung magiging future mo. So mag-ingat ka po, Huwag mong babaliwalain dahil hindi po ito biro. Maraming lumuluha, maraming umiiyak, maraming umuuwi na luhaan ng mga kababaihan. Kaya magmasid ka ng maigi. Kilalanin mo muna ng husto yung isang tao bago mo jojowain or sasagutin. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM is lang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And sa may mga katanungan dyan,
You can leave a comment nandyan sa aking YouTube channel dahil dyan po tayo sumasagot ng mga katanungan. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko